Naalala niyo pa ba yung tropa natin si Felipe na bumili ng full carbo na gravel bike? Naisipan niyang i-upgrade ito at ang unang matinding naisip niya ay gawing hydraulic brakes ang drifters niya. Kaya, nabili itong Sensa SRX Pro HRD G12. Ang binili lang niya ay yung mismong drifters lang na may kasamang calipers. So bakit ito ang napili niya? Ang rason ay sa unang bike niya, which is yung Trinx Majesty niya, meron na siyang Sagmit Edison 12-speed drivetrain. Meron na siyang chain, meron na siyang cogs, at syempre meron na siya nung RD. Kung titignan nitong RD na ito, similar siya sa RD na ginagamit ng SRX Pro. So naisip namin na SRX Pro HRD 12-speed na lang ang kunin. Kasi baka gumana yung dati niyang RD doon at kung gagana, happy days. Pero kung hindi, tsaka siya kukuha ng RD para sa drifters na ito. So malalaman natin kung gagana dito yung Sagmit Edison at yung ilang RD na meron ako dito. So stay tuned para malaman nyo ang mga resulta. So sa package, syempre may dalawang drifters. So ito yung right drifter. Tawag ko drifters kasi brake levers and shifters na pinagsama sa iisang package. Hindi siya STI, gawa ng ang STI ay Shimano lang. Anyway, napakaganda ng drifters na ito. Sobrang elegante tignan. Hindi chippy pa yung feeling. At yung pinaka-levers niya ay gawa sa carbon. May kasama ng shifter cable na nakakabit na. Long enough naman yan para sa bike mo. At mahaba din ang kanyang levers. Pwedeng-pwede sa mga maliliit na kamay at malalaking kamay. Itinabi natin siya dun sa Sensa Retrospec at kitang-kita naman na mas mahaba siya. At kahit yung hoods, mas malaki siya. Ito naman yung kabitan ng hydraulic hose. Meron siyang banjo fitting dyan. Tapos may maiksing hose palabas. Tapos dun naman nilalagay yung hose papunta sa frame. Meron ding plastic na takip dyan sa end ng hose kasi may laman hydraulic fluid na to. Tatanggalin mo yan pag ikakabit mo na yung hose galing sa may caliper. Ito, I think, yung pinaka-reservoir ng hydraulic fluid. Dito naman yung butas kung saan mo ilalagay yung funnel pag magbe-bleed ka. Steel clamp yung pinaka-mounting hardware niya. And then, may option ka kung saan mo padadaanin yung cable housing ng shifter. Dito or dyan. Dito naman papasok sa butas na to yung shifter cable pag magpapalit ka or magkakabit ka ng bago. Construction-wise, decent naman talaga yung pagkakagawa. Yung left drifter, halos parehas lang din nung right, wala naman masyadong pinagkaiba. Ang difference lang talaga, wala yung actuator para sa FD. Gawa ng 1x12 itong drifters na ito. Though, masiswivel mo yung pinaka-levers pero wala yung mechanism para sa FD. So hindi mo din pwedeng gamitin yan for dropper. Kasama din pala sa package yung bag na ito na may lamang olives, barbs and fittings, outer covers, at yung mga bolts para sa calipers. Speaking of calipers, pag-usapan na rin natin yan. Dalawang klase yan. Ito yung likod, na may long enough cable naman yan. At kita nyo din na flat mount ito. Maganda yung pagkakakonstruct, mukhang CNC aluminum ito. Resin pads yung kasama niya na may cooling fins. At mukhang ceramic piston ang ginamit nila para sa calipers na ito. Yung end ng hose, meron takip yan. Sabi ko nga kanina, meron na tong mineral oil na nakalagay. Kaya meron takip para di matapon. Ito naman yung front caliper. Medyo iba to kumpara dun sa nauna kanina. Kasi yung mounting nito pang malaking distance na flat mount. Kung titignan, ito yung sa rear at ito naman yung sa front. So kung ang fork mo maliit yung distance ng bolt para sa caliper, magkakaroon ka ng problema sa caliper na ito. Pero kung ganyan naman yung bolt distance ng flat mount ng fork mo, hindi ka magkakaroon ng problema. And take note, pang 160 rotor ang caliper na ito. Fortunately, sakto sa bike ni Felipe yung caliper. So hindi kami nagkaroon ng problema. And also, may hose din pala ito nakasama. May mineral oil na din at may takip sa dulo. Hindi ko pala natimbang ito bago ko ikinabit, pero base sa documentation, ang weight nitong shifter ay nasa 550 grams. Yung calipers naman, 300 grams. So, isa sa pinakamabusising part ng project na ito ay yung tanggalin yung mga dating nakakabit na mga brakes at mga drifters. Sinimulan ko sa brakes dahil ito yung mga unang madaling tanggalin. Ito ay cable pull hydraulic calipers. So baklas na din tayo ng bar tape, papalitan na din natin yan. Pinabili ko din si Felipe ng bagong bar tape. At ito yung nabili niya. At ito ay backless bar tape. Maglalagay na lang ako ng link kung gusto niya. Medyo maganda tong bar tape na to. May adhesive na rin yan nakasama, tsaka yung mismong end cap. So balik tayo sa baklasan. Ito na yung mga drifters, binabaklas ko na. Sa experience ko, mas mahirap talaga sa road bike kaysa sa mountain bike, yung mga baklasan na katulad nito.
Pero okay lang naman sa akin yung mga ganitong projects, gawa ng para sa akin isa tong therapy. Comment kayo sa baba kung ano yung naidudulot sa inyo ng pagkalikot nyo sa mga bisikleta nyo. So baklasin na rin natin tong RD, pero parang hindi ko yata napakitang nabaklas ko yan sa video. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So sinimulan ko na ikabit at inuna ko na yung mga drifters. Nilagay ko muna yung right side. Ginamit ko na rin yung dating cable housing para hindi na ako mahirapan magpalit. Sinukat ko yung housing tas pinutol ko kasi lalagyan ko siya ng barrel adjuster. Gawa ng yung RD na itatry nating ilagay wala siyang barrel adjuster sa mismong RD. Kaya kailangan natin ng inline barrel adjuster for that. Ang mali ko lang dito, nakalimutan ko na kailangan ko palang tanggalin yung fork para mailagay ko yung front drifters. Kasi dadaan yung hose sa mismong fork. Dapat pala inuna kong ilagay yung front calipers. Buti na lang talaga meron akong ganyang mga tools, yung panglagay ng hose sa internal cabling ng mga bike. Kung gusto mo niyan, maglalagay ako ng link sa description kasi may useful tool talaga yan. Ang alam ko kahit wala ka ng internal cabling tool, may papasok mo yung hose dyan sa fork. Nanigurado lang talaga ako para iwas sakit ng ulo. At pagkatapos niyan, minount ko na lang yung caliper dun sa fork. Tapos binalik ko na yung fork, pero medyo struggle lang kasi kailangan ilusot yung hose dun sa mismong head tube ng frame. Ayaw na ayaw ng mga mekaniko to kasi ang hassle talaga. Lalo na pag i-maintain mo yung mga bearings ng headset, talagang tatanggalin mo pa lahat. Kaya hassle talaga yan Pero maganda naman yung tsura ng bike mo kasi nakatago nga naman yung cable housing or yung hose ng mismong preno mo. At kinabit ko na nga yung left drifter. And then after nyan, yung internal cabling ng rear hose ng rear caliper ang ikakabit natin. Hindi naman ako nahirapan dito kasi straightforward naman ang pagkabit nyan. At minount na natin yung caliper sa likod. So nilagay na natin yung mga fittings and covers, pati yung olives. And after nyan, ikakat na natin sa tamang haba yung hose at ilalagay yung barb. So tinanggal ko muna yung takip para mailagay natin yung mismong hose dun sa mismong drifter. Hindi naman kailangan puwersado to, basta hindi tumatagas, okay na yan. At syempre, ganun din sa kabila. Kailangan ko na yatang bumili ng panlagay ng barb para hindi ko na pinupukpok. So nilagyan ko na ng electrical tape yung mga hose para mailagay ko na yung mismong bar tape. Ito medyo nag-struggle ako ng konti sa paglalagay ng bar tape gawa ng tagal ko na hindi naglalagay ng bar tape. Pero sumakses naman tayo dyan na ilagay naman natin ng tama. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast. Ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So nung nakabit na natin, in fairness, napakaganda ng forma sa bike. Ang cool din ng itsura ng carbon levers niya. Ang lakas makasosyal. Para kasing forged carbon yung style ng pagkakagawa ng levers niya. Yung feel naman pag gagamitin mo ito, maiksi at maliliit ang kamay ko pero abot ko naman. Weird din kasi na walang reach adjustment itong mga levers na ito. Pero sabi ko nga, kahit maiksi yung daliri ko, naaabot ko pa rin siya. Kahit dito sa drops. At dahil malaki yung taas ng hoods, yung mga nag-aero position, pwede pa rin nilang hawakan yan. Ang sarap din ng malaki yung hoods, nasanay kasi ako sa maliit na hoods, kaya nung nakagamit ako nitong malaking hoods, mas komportable pala siya. So kahit malaki yung kamay mo, okay na okay yan dito sa hoods ng drifters na to. Pagdating sa shifting, yung initial downshift, isang click lang. Yung mga next downshift, kailangan 2 clicks na siya. Gawa ng nag-e-engage lang yung next na shift dun sa pangalawang click. Upshift kasi yung unang click. So pag isang click lang ang ginawa mo, mapupunta siya sa maliit na cogs. Kumbaga mag-upshift siya. Pag binili mo naman, magigets mo naman din yan. Alam ng mga Sensa users yan. Meron din pala itong multi-shift, 2 cogs per multi-shift. Pero ang pinakamalaking katanungan, gagana ba ito dun sa Sagmit Edison na RD ni Felipe? Siyempre, sinubukan natin at sa tagal kong tinono, sa tagal kong sinet up, at sa paulit-ulit kong tinest, bigo tayo. Nagsishift siya sa ibang cogs, pero may mga cogs siya na tinatalunan at minsan hindi siya nagsishift. Hindi rin siya makaakyat sa pinakamalaking cog, kaya bigo tayo. Ang iniisip ko pa nga, baka cog problem kasi matagal niyang ginamit yung cogs na ito, baka may problema na. So ang ginawa ko, nanghiram muna ako sa pinsan ko nung NX niya na 12-speed na cogs. So shoutout kay Kuya Jun, salamat sa pagpapahiram ng cogs. So sinubukan natin yung Sagmit Edison RD sa NX na cog. At ayun, hindi pa din compatible. Hindi nag-shift. Meaning, hindi siya cog problem. Sa bandang taas ng cog, pag sinishift ko siya, papunta sa pinakamalaki, at hinold ko yung levers, aakat siya. Pero pag nirelease ko na yung pinaka-levers, bumababa siya. So, tinry ko yung XT ko na RD. Hindi nag-shift. Tinry ko din yung Shimano Cuse ko na U8000.
Pati yung NXRD ni Kuya Jun, ginamit ko na rin. Lahat yon hindi nag-shift ng maayos. So ang lesson dito ay huwag mag-mix and match. Mas maganda, pag bibili ka nito, bilhin mo na rin yung para dito na RD. Sa case ng tropa natin na si Felipe, sa totoo lang, nag-shift naman yung 90% ng mga gears niya. Hindi lang talaga makaakyat sa pinakamalaki at ilang gears sa bandang gitna. Pero usable naman, nagagamit naman niya. Kaya sabi ko, bago siya bumili, laspagin niya muna kung anong meron siya ngayon. Naiinggit nga ako dito sa Sensa SRX Pro G12 na binili ni Felipe. Parang gusto ko ng ganito. Kasi maganda naman talaga siya, ang high-end tignan. Pero ang payo ko, bilhin nyo na yung isang set, meaning drifters kasama yung RD. Tapos kahit anong 12-speed na cogs, gagana naman yan. Maglilink na lang ako sa description nitong Sensa SRX Pro. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So ayun, ang lesson natin ngayon, as much as possible, huwag mag-mix and match para iwas sakit ng ulo. Ako nga pala si Nat, nagpapaalalang manatiling bike noob habang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!